Good morning. Sound check. Good morning, guys. Yan. So, live tayo ulit ngayon. Okay, sound check. Pa-check naman po sa inyo kung naririnig ang aking audio. Good morning po sa inyong lahat. Pwede niyo bang i-comment dyan kung okay sa inyo yung audio, kung naririnig nyo? Comment lang po para malaman natin kung naririnig nyo yung sinasabi ko. And makikita niyo ba ako sa screen? Hello? Naririnig po ba? Okay, loud and clear. Yan. So, meron pa ba tayo naantay? Pwede siguro tayo mag-start, no? So, before we start, pa-comment naman po kung nasan kayo ngayon habang nanonood tayo ng ating live tutorial. Okay, so tonight, ang i-share ko sa inyo is kung paano ba mag-set up ng messenger bot or ng chatbot using your mobile phone. Okay, so sa mga naka-mobile phone dyan, huwag kayong mag-alala kasi yung messenger bot natin, pwedeng-pwede ninyong gawin gamit ng yung phone. Yan. So, i-access ko lang ang aking mobile phone. Okay? So, share natin. Okay, wait lang. Lagyan natin ng aking mobile phone. Okay, so pakita ko lang yung mobile phone. There. Ayun. Okay, so nakikita po ang aking mobile. Kita naman ang aking mobile. Okay, so start na siguro tayo, no? So habang
Habang yung iba wala pa, pwede na natin start. So, manonood na lang sila ng replay natin. Okay, so, yeah, good news yan kasi alam ko marami sa atin ang mobile user. Actually, ako din, minsan mobile lang ginagamit ko pag nagsiset up ako ng automation ko sa aking page. Okay, so, start na natin ng mabilis para, yan. Okay, so, nakikita niyo yung screen ko. So, ito yung aking mobile. Then, pupunta lang tayo dun sa Google. So, okay, so Google, yan. So sa Google, ita-type lang natin ang ating website. So messengerbot.club. So click natin to. Ayan. Okay, so ito yung makikita nyo sa mobile. Then, bigyan lang natin siya ng access. Okay, so sa upper part ng screen, makikita niyo yung parang menu. Yan, yung parang hamburger dito sa taas. I-click nyo lang yan. And then, i-click natin yung login. Okay, so login. Okay, so ito yung dashboard ito yung dashboard ng ating Messenger bot pag naka-mobile ang user. Okay, so yung profile, then so yung hindi pa, yung mga wala pa pong account dito sa Messenger bot, pwede kayong gumawa ng account ninyo. Okay, so i-log out natin para yung iba, yung hindi pa nakagawa ng account dito, so pwede natin i-click yung login with Facebook. Okay. Kung nakagawa ka naman na ng account, ang gagawin mo na lang is i-enter mo yung email address and yung password. So since meron na akong account, ang i-click ko na lang is pwede din login with Facebook. Actually, pwede din login with Facebook. Yan. So pag nag-login ka with Facebook, ito yung ipapaset up niya sa'yo agad. Okay, so magse-set up tayo agad ng mga page na i-connect natin direct kay Messenger bot. So, click lang natin yung edit settings. Yan, so dahil na-set up ko na to before, i-check ko lang yung mga pages na gusto kong i-connect kay Messenger bot. Okay, so meron akong clinic na 3 pages. And so, and then, i-click mo lang yung next. Tapos, lahat ng ito, kailangan lang siyang naka-yes. Okay? Then, click done. So, and then, okay. Yan. So, nabigyan na ng access yung page natin. Okay, meron. Sorry. Ayan. So, kung meron ka ng account, ganyan yung lalabas. So, kailangan lang natin kailangan ko siyang i-login na lang. Yan. Okay. So, enter. So, ito yung ating dashboard. Okay. So, makikita mo dito yung subscribers. Kung, yan. Ganito yung dashboard natin. Yan. So, sa upper left side naman, may makikita ka ulit na parang burger dyan. And then, i-click mo lang ito. Okay. So, lilitaw yung ibang mga settings. Yan. So, meron tayo ditong dashboard, meron tayong import account, and meron tayong mga video tutorial dito na pwede nyong panoorin. So, meron na tayong mga nilagay dito na ibang mga video tutorial. And, kung naman wala ka pang nalalagay na, nako-connect na FB dito, wala ka pang page na na-connect dito sa Messenger bot mo, so i-click mo lang itong import account. So dahil ako, yan, wala pa yan. Isa pa lang yan yung nilagay ko. So para dito sa tutorial natin, para makita nyo kung paano mag-connect ng FB page, so i-click mo lang yung login with Facebook. So click natin yan, and then mag-i-edit lang ako ng settings. Ayan, so naka-check na yung mga gusto kong i-connect. And next, and then done. Then okay. Click okay. Yun. So ito na siya. Ito na yung mga i-connect natin na
FB page. Yan. So, meron akong page ng Salveo Barley and meron akong sarili kong page. Yan. So, hindi pa ito naka-activate, no? Bali, ang gagawin natin is i-click natin tong plug dito. Okay? So, ibig sabihin, i-enable natin to. Bibigyan natin ng access si Messenger bot na ma-connect na kay page. So, click. Then, enable bot connection. Click mo lang yes. And then, wait. Ayun. Bot connection has been enabled successfully. Then, okay. Ayan. So, connected na yung page natin kay Messenger bot. So, pwede na natin gawin yung next step is yung pag-create naman ng store and paglalagay ng automation dito sa ating page. Okay, so once nagawa mo na to, ang next na step na gagawin natin is mag-create ka na ng store, ba, ng e-commerce store mo para dyan sa iyong FB page. Okay, so click mo lang yung, yan. So balik tayo doon and then click mo yung e-commerce. Yan, e-commerce store. Okay, so ito yung makikita mo and then maglalagay ka lang, magki-click ka lang ng create store. Yan. So sabihan niyo po ako kung masyadong mabilis yung ginagawa ko para slow down natin. Okay, so wala, ang gagawin natin is magpipili tayo ng page na i-connect. So i-connect natin ngayon para sa video na to, sa live na to is yung Salveo Barley Grass Original na page. So lalagyan lang natin ng store name. So let's say Salveo Barley. Then email. So yung email natin, maganda ang gagamitin mo dito is yung active kasi makaka-receive ito ng notification every time na may nare-receive na may transaction or merong checkout na nangyayari dun sa sa store mo. So, ang country, Philippines, and then dahil Pampanga ako, ito yung ilalagay natin. Then, Angeles. So, lilitaw kasi ito doon sa inyong store. Ito yung address. Block 1, lot 19. Yan. Yan, 2009. Yan. So, kung meron kang logo, meron kang sariling logo, and meron kang sariling favicon, pwede mo rin i-connect dito. Okay? So, para naman sa mga nag-Facebook ads, ang kagandahan sa store dito is meron siyang Facebook pixel. So, pwede kang maglagay ng pixel ID mo dito. Ito, sa part na to. Okay? Yan. Para ma-track ni ads mo yung mga transaction na nangyayari dito sa store. And then create natin yung store. Then okay. Nakakasunod pa po? Yan. So nakapag-create tayo ng store. Ngayon ang default kasi na currency nito is dollar. So ang kailangan natin gawin is i-edit palitan yung currency na naka-default dito. So pupunta lang tayo doon sa action. Ito yung action button. Pag click mo to, makikita mo yung iba't ibang mga settings. Yung dashboard, yung store setting, yung checkout, yung design, yung appearance niya, tsaka yung business hours. And kung meron kang i-set up na categories and attributes, dito lahat natin makikita. Okay? Nandun siya sa action. Action button. Okay, so para ma-change natin yung currency, ang gagawin natin is i-click natin yung checkout settings. So yun. So kung meron kang PayPal, kung gusto mo maglagay ng payment method dito, pwede kang maglagay ng PayPal email address mo. And kung meron ka pang other na yan, sa ibang bansa kasi ganito yung ginagamit nila. Yan, so iba-iba yan. Then sa pinakababa, nandun yung manual checkout. Ito yung bank deposit na manual na ginagawa. So, and yung naka-default dito agad, yung cash on delivery natin. Yan. Then, dun mo makikita sa baba nun, nawala. Wait lang i-connect natin kasi na-disconnect ang ating connection sa phone. Yan.
So, kinonect lang kasi natin ang ating mobile phone dito sa ating laptop. Okay, so balikan natin yung checkout settings. And dun sa pinakababa, makikita natin yung currency. So dito, gagawin lang natin yung PHP. Yan. So, then kung gusto mong mag-set up ng delivery charge, pwede mong ilagay dito. And of course, kailangan mong enable yung home delivery. Okay? Then, kung gusto mo ba na yung visitors mo is maglalagin pa sila or gusto mong kahit guest pa lang, pwede na mag-check out. So, enable din natin to. Then, enable natin yung city, yung country, yung country kahit hindi, pwede din. Then, yung state, ito yung parang province and mobile phone. Yan. So, pwede enable natin yan. So, kung gusto mong kumuha ng email address din ng customer mo, pwede din siyang i-enable yung email address. So, save lang natin to. Okay, so naka-save na ito niyan. Ito na siya. So, pag pumunta tayo sa dashboard, pag bumalik tayo sa dashboard, ito na yung makikita natin. So, naka-PHP na siya. Right. So, okay. So, dito din sa action button, makikita natin yung setup ng product. So, dito ka din mag-a-add ng product mo. Okay. So, click mo lang yung add. Then, yan. So, ito-type lang natin lahat dito ng product name. Tapos, kung meron kang description, yan. So, usually copy and paste lang naman yan. Kung meron kang photo na naka-download na sa phone mo, pwede mong i-upload din dito. Yan. And then, isi-save mo lang. I-off natin ito and then isi-save mo lang. Okay? So, ganun lang mag-set up ng e-commerce store dito sa Messenger bot using your mobile mo. So, ang kagandahan kasi sa Messenger bot natin, pag kahit na naka-mobile ka, magiging responsive yung pinaka-mobile view niya. Okay, so meron ka ng store, na-connect na yung FB mo, ang gagawin naman natin is enable natin yung get started button. Okay, so saan yun? Click natin ulit yung hamburger sa upper left side ng screen. Then, yun, yung messenger bot. Okay, so click natin yung messenger bot. Ayan. So ganito yung view pag naka-mobile tayo. Bot settings, product carousel, yung postback manager. Then, pag in-scroll down mo pa yan, makikita mo pa yung ibang mga settings. So para maka-set up natin yung get started button, click lang natin yung bot settings. Okay, ayan. So, pili natin yung page. So, Salveo Barley. And then, pag nag-scroll down tayo, nandun yung mga settings niya. Yan, dyan mo siya i-set up. So, mapapansin nyo, pag click ko yung ibang page, mag-iiba din yung dito. Ayan, no? Yung title nag-iba din. So, dito tayo sa Salveo Barley. So, yung Get Started button natin, makikita natin siya dito sa Action Button Settings. So, i-click natin yan and then scroll mo lang, makikita mo yung Get Started template. Click natin ito, then wait na mag-load. Ayan, naglo-load siya. So, ito na yung settings natin ng Get Started. So, click natin. So, dito din, pwede kang mamili kung gusto mo bang text lang, image, audio, video, file, quick reply, text with buttons. Yan. So, ang gagamitin natin is yung text with button. Okay, so, yan. So, hi. Then, click natin yung tagging ni customer. So, pwede tayong mamili first name or last name. Welcome to my page. Yan. Sample lang yan. So, mas magandang content, mas mabenta, diba? So sa button naman,
Ayan, so pwede tayo maglagay ng button dito dahil texted button ang pinili natin. So pwede tayo maglagay ng shop now. And pwede din tayo mag-reply ng iba-iba. Pwedeng post back. Yan. So pag post back, ito yung mga nakasave natin sa template na mga auto replies. So pwede din tayo mag-send ng URL or ng web view na URL din. Pero yung ito kasing compact at full, ito yung mga sizes dun sa phone kung gaano siya kalaki na lilitaw dun sa mismong phone ng customer. Okay, so ang pipili natin ngayon is yung post back. So since magre-reply tayo ng ibang content din, so wala pa tayong na-connect at this moment. Ayan, I mean, wala pa tayong naka-save na template. Pero kagandahan dyan, pwede kang mag-add direct na dito sa screen na ito. So click mo lang yung add. Yan. So antayin mo lang na matapos yung loading na. So pero pwede ka na mag-type dito ng title. So let's say this is the product sabihin natin ito yung product reply ko. So okay, so sample. Yan. Pwede tayo mag-create ng label, no? So yung label kasi masisave ito dun sa mismong masisave ito mismo dun sa customer. I mean, pag nilagyan mo siya ng label, magagamit mo kasi ito dun sa broadcasting mo, magagamit mo ito dun sa follow-up mo. Kung gusto mo silang exclude or i-include doon sa gagawin mong follow-up system. Okay? Yan. So dito, pwede tayo ulit mag-send ng text or ng image. Ayan. So ang dami mga choices. Pwede ka rin mag-send ng file or ng video. Okay, so this time, ang gagawin natin is mag-send na lang tayo ng text. Pero pwede ka rin maglagay ng image dito. Basta yung image na yun, nakasave na dyan sa phone mo. Para mas madali mo siyang ma-set up. So, sample lang natin. So, hi, first name. This is a sample. Apply. Yun. So, pag sinave natin to, automatic ito na masisave din doon sa postback template natin. So, ipapakita ko sa inyo na na-save din siya doon sa mismong template natin. So, i-save muna natin itong get started button. Okay, so pag pumunta tayo doon sa postback manager, yan, dito sa messenger bot, yan, so I hope nakakasunod pa po. Yan. So, postback manager, kanina may ginawa tayong auto-reply, may ginawa tayong postback. So, nung sinave natin yon, automatic masisave din siya dito. Okay? So, paano mo to gagamitin? Yan. Actually, i-swipe mo lang yung screen. Ayan, no? Yan. So, nandito siya. So, makikita mo yung edit kung gusto mong palitan yung reply na to. Kung gusto mong palitan yung content, pwede mo siyang i-edit. Then, pwede mo rin siyang i-copy kung gusto mong i-clone yung mismong reply na to. Ayan. So, click natin yung edit. Okay, so, and then, i-click mo yung part. Okay, wait. Okay, yan. So, ito na yung kaninang ginawa nating post back. So, kung gusto mo siyang i-edit, i-click mo lang yung update. Okay, so hindi na natin i-edit. Okay, so meron na tayong get started button. So, ang next naman, para magkaroon ng auto-comment yung inyong page, ang gagawin mo lang is pupunta ka doon sa comment automation. So, click mo to, then lalabas yung ibang mga settings. So, meron tayong template, meron tayong comment template, meron tayong reply template,
And meron tayong automation campaign. Dito makikita mo yung mga nakapost sa page mo. Okay, so wait. So na-disconnect. Ayan. Okay, so nakikita, malinaw naman yung screen ko, no? So balik tayo dun sa comment automation. So, automation campaign. So pag click mo to, ganito yung magiging view sa ano mo, sa mobile. Okay, so pipili ka lang ng page. Yan, so mapapansin nyo, pag pumili ako ng page, mapapalitan din yung content dito sa baba. Yan, magiging Salveo, and then yung lahat ng mga nakapost doon sa page na yon, lilitaw siya dito. Yan. So, may option tayo na lagyan isa-isa ng auto-comment reply, or kung gusto mong na-enable yung full page reply. Ibig sabihin, sa lahat ng, pag ito ang ginawa ko, lahat ng post sa page ko, mare-replyan siya ng kung ano yung isa-set up natin. Ngayon naman, kung gusto mong per post, iba-iba yung reply, pwede din nating gawin yon. Yan. So, makikita nyo yung here. Yan. Ito yung settings ng auto-reply tsaka ng auto-comment per post. Yan. So, lahat yan, wala pa siya. Yan. So, pwede kasing maging iba-iba yung auto-reply, comment, tsaka comment reply natin sa bawat post. So, depende na lang sa'yo yon kung anong gusto mong gamitin. Yan. So, ako, ang gagamitin ko, dahil isa lang naman ang product ko, isa lang naman ang product dito, isa lang gagamitin ko yung full page, ano na lang, reply na lang. Para kahit saan mag-comment si customer, yun din ang masisend sa kanya. So, ayan. So, makikita nyo sa screen na pwede nating i-set up bawat isa. Ayan. So, okay. So, hindi tayo gagamit ng template dahil wala pa tayo nakasave. And then, i-yes lang natin yung do you want to send reply message to user multiple times? Yes lang natin yan. Then, do you want to like comment by page? Yes. So, pag may nag-comment na customer, ilalike ito ng page natin. So, makikita natin nandun sa mismong page natin. Okay, so pwede nating i-customize yung magiging reply natin dito. Yan. So, para sa tutorial na to, gagamitin lang muna natin yung generic message. Pero kung gusto mo naman na by keyword, pwede din natin siyang gawin. Okay, pag generic kasi, kahit anong i-comment ni customer, ito yung i-reply niya. Pag naman gagawin mo is keyword, yan. So dito, magse-set up ka ng keyword mo. Kunyari, pag may question na how much, yan. So ito yung i-reply mo. Yan. Hi. 1,270 capsules. Yan. So, sample lang yan. So, pag may nag-comment tapos sabi niya how much, ito yung i-reply niya. Then, ang kagandahan dito naman, pwede ka pang magdagdag ng ibang mga keywords. So, sa baba, i-click mo lang yung add more filtering. So, click mo lang ito. Ayan. So, meron ka na namang another keyword dito. Let's say, example, ang next na, ang keyword mo rito is how to take or paano inumin. So, ayun, ibang sagot naman yon. Ayan, so, pwede ka maglagay ng iba't ibang keyword na iba-iba din yung sagot at iba-iba din yung masisend na message dun sa kay customer. Yan. Yan. So, ibang keyword na naman to. So, ang kagandahan dito, hindi ka na aalis sa page mo, no? Nandito lang sa screen na to, magagawa mo na lahat, ma-set up mo na lahat ng kailangan mong i-set up, di ba? So kung magdadagdag ka ng template, magdadagdag ka ng auto reply, so i-click mo lang yung add message template.
Okay? So, yan yung by keyword. So, sa by keyword kasi, iba-iba yan. Iba-ibang keyword, iba-ibang sagot din. I mean, iba-ibang question, iba-ibang sagot. Yan. So, balik tayo, gawin natin generic. Pag ginawa mo namang generic, yan. So, ito, wala na tong keyword. Ang gagawin mo na lang is, syempre dapat maglalagay ka ng title. Yung title pala natin dapat meron din kahit na mag by keyword ka. Pero hindi naman ito makikita syempre ni customer. Dito lang ito sa sa template mo or sa auto comment mo. Yeah, so ito yung sample natin na title. Then oops. Yan, so hi. Then, ang gagawin natin is, pwede ka mamili ng last name, first name ba, or gusto mo itag yung mismong customer. Yan. So, sa page kasi, mas maganda na pag nire-replyan yung customer, mas maganda na tinatag siya para at least na-notify yung customer doon sa comment mo. Okay, so magsa-sample tayo. Okay, apply. Then, pwede kang mag-send ng message. So, dito sa template, actually, meron tayong option na gamitin yung nagawa na natin kanina. Okay. Ayan. So, ito yung kaninang template natin. So, pwede din tayong mag-create ng new. So, ayan. So, pag pinili mo yan, ito yung nakasave na kaninang template. So, pwede rin tayong mag-create ng new. Click mo lang tong add message template. Ayan. So, magpa-pop up lang siya sa screen mo. Okay? Pero hindi ka mawawala doon sa kaninang ginagawa mong setup. So, maglalagay tayo ng title. Again, yung title na to is para lang sa internal. Sa'yo lang to, hindi naman to makikita ng customer. Yeah, so, sample. And yun, pwede ka rin mag-send ng image, audio, tsaka video. Yan. So, ito lahat yung mga choices ng pwede mong i-reply kay customer. So, sa next week na tutorial natin, so, magta-try naman tayo ng iba't ibang mga auto-reply. Okay? So, magta-try tayo ng text, image, audio. Yan. So, para makita nyo kung paano siya ginagawa. Okay? So, ngayon, gagawin lang natin yung text. Okay. So, ito na siya. So, hi. Then, first name or last name. Sample reply. Yan. So, ang kagandahan dito, yan. Right now, mobile phone yung ginagamit ko dyan sa pagsa-setup ng auto-reply. Yan. Then, pwede kang magdagdag ulit. Yan. So, pwede ka pang magdagdag. Okay, so, hanggang 6 na reply, pwede mong ilagay dito. Na gusto mong iba-iba. Okay, so kung meron kang text sa taas, meron kang image dito, meron kang texted button, so nandyan na lahat. And kung naman, ayan, so ang disadvantage lang pag naka-mobile ka, hindi mo madadrag yung or hindi mo malilipat itong auto-reply na to. Let's say for example, nagkamali ka, no? Gusto mo itong reply number 3, nandun siya sa number 2. Pag naka-mobile, yun lang, hindi natin siya madadrag, paakyat. So, ang gagawin mo talaga is i-delete mo yung, i-X mo yung reply mo na nasa baba. Okay? Kung nagkamali ka lang naman, ng pagkakasunod-sunod ng reply mo. Yan. So, wala kang choice talaga dito kundi i-delete. Uulitin mo na lang. So, yun lang yung disadvantage pag naka-mobile ka. Kaya dapat yung reply mo dito, sigurado ka na sa ano mo para hindi ka magkakamali. Yun. Then, pag sinubmit natin to, masisave na naman siya doon sa tinatawag natin na postback template. Okay, yan. So, save natin. And yun, meron ng auto-reply yung ating
page. Yan. So, naka-enable na yung full page reply niya. Okay, so meron na tayong get started, meron na din tayong, so, i-connect lang natin ulit. Meron na tayong get started button, meron na din tayong full page reply. Ang gagawin natin ngayon is iti-test natin yung mismong page kung paano siya magre-reply. I mean, kung working yung ginawa nating setup. Okay, so pero before that, may papakita pa ako sa inyo. So balik tayo ng Messenger bot, no? Then, pag nag-setup ka naman pala ng, ang tawag dito, yung tinatawag nating persistent menu. So, pili ka lang ulit ng page and then, dun sa baba, nandito yung persistent menu. Okay, so click lang natin yung settings. Yan, so sa baba, ito yung magiging tsura niya. Okay, so create menu. Yan, so ito yung makikita natin dun sa, pag sa Android, nasa lower right side siya ng screen mo. Yan. Okay, so maglagay tayo ng title. For example, shop. Then, pwede din tayo mag-post back dito and pwede din tayo mag-URL. So, post back na lang and then, para lang sa tutorial na to, gamitin na lang natin yung nakasave na. So, ito yung nakasave, nakapop up na siya. Yan, so may nakasave doon. Okay. Sorry, yan, ulit. So, post back. Yan. So, mapapansin nyo pag nag-click tayo ng nagpa-pop up lang yung mismong choices. And then, kung gusto mo pang magdagdag, mag-click ka lang ulit ng add. Yan. So, gawin natin tong how to. How to pay. Yan. So, pwede rin natin gawin siyang post back and then, pili na lang. Yan. So, sample lang yan. No? So, submit natin. Then yun, okay na siya. Successful na yung persistent menu. Pero hindi pa yan makikita sa end ng customer. Kasi kailangan mo pang gawin is, i-click mo tong option and then ipapublish mo yung menu. So, pag click mo yan, ito palang persistent menu, hindi ito lilitaw, hindi ito ma-activate kung wala ka pang nasa-set up na get started button. Okay? Clear? Yun. So, yan. So, malinaw po ba yung screen ko sa inyo? Oh, hindi makita. Paano ba natin lalakyan to? Okay, so nakikita naman po ngayon or masyadong maliit yung ating screen. Maliit or sakto lang? Nakikita naman. Ito na mismo yung size ng mobile phone ko, maliit lang talaga. Okay, ayan. So, yan. So, meron na tayong get started button. Meron na rin tayong menu. Okay, so I think mamaya pag pinanood natin ulit to, pwede natin siyang i-zoom. So, ito kasing screen ko ngayon, yan mismo yung sa mobile. Yan mismo yung mobile phone. Oo. Pero at least nakikita naman. Yun. Kaya importante nakikita para pag ginawa natin,
masusundan nyo siya dun sa ano nyo, sa phone ninyo. Okay, so before tayo umalis dito, i-set up na din natin yung keyword. So, i-click lang natin yung mismong bot reply settings and then mag-scroll lang sa baba. Ayan. So, wala pa tayo nakasave na keyword. Okay? So, mag-click lang tayo na add bot reply. And then, lagyan ng title. So, for example, ito yung title na how much. So, para dun sa mga nagtatanong ng how much. So, ito yung keyword natin, how much. HM. So, ilalagay lang natin dito tapos i-separate natin by comma yung mismong keyword. So, yung mga keyword. How much? Magkano? So, iba-iba minsan kasi yung ginagamit na, na spelling dito sa how much. No? So, lahat ng possible na spelling, yun ang ilalagay natin sa ating keyword. So, itong keyword na to, so pag si customer nag-message siya direct dun sa page mo, tapos sinabi na how much, yan, kung ganyan yung spelling nila, i-reply ito ng chatbot natin. Yan. So, pwede tayo maglagay ng auto-reply. Yan. So, first name, hi, first name. Yan. So, nandiyan na agad yung option natin, first name and last name. Okay. So, meron din tayong mga emoji dito. Click mo lang to. Or yung dun sa mismong phone mo, ito, pwede din gamitin to. Same lang siya. Yan. Mag-work pa din yan. Kasi ito yung gagamitin natin. Yan. So, di ba? Yan. So, ito yung phone. So, ito yung sa mobile phone. Yan. Okay. So, lagay natin yung reply. Ito, sample reply lang to, ha. Then, kung gusto mo pang magdagdag ng reply, pwede din. Tapos gawin nating image. Yan. Kaya gawin nating video. Yan. So, pwede natin siyang, pwedeng ganon. Then, submit. So, meron na tayong, yan, meron na tayong keyword. How much. Then, kung gusto mo pang magdagdag ng keyword, ilagay mo lang dito. Ang good news dyan, wala namang limit yan. So, kahit gano'ng kadaming keyword ang ilagay mo, pwede siya. Okay? Hindi siya kagaya dun sa iba na hanggang 10 keywords lang pag free member, ay pag free ang status ng account. Okay? Yan. So, na-set up na natin yung auto-reply natin, yung comment, and yung sa post. Na-set up na din natin yung e-commerce and yung ating get started button. Okay, so pag tinest natin to, mag-work na siya niyan. Dapat. Okay, so question. Yan, so hindi masyadong nakikita yung screen natin, no? Yung mga text tsaka yung mga tina-type ko kasi maliit na din ito sa phone lalo na kung naka-mobile ka din ngayon pag nanonood ka gamit ang mobile. Pero ang maganda naman diyan, ganyan yung magiging, I mean, pag ginamit mo na yung phone mo na pag nag-setup ka, ginawa mo to, at least panoorin mo lang to ulit, makikita mo yung kung nasaan siya, yan, kung nasaan nakalagay yung mga settings, yan. So, mas mapapadali din yung ano mo, yung pag-setup mo, di ba? At least merong guide. Hindi nga lang makita yung mga pinagsusulat ko kasi sobrang liit na talaga ng screen natin. Yan. So, pwede, yan, para masundan nung, yan. Okay. So, pwede pala lakihan to. Ay, hindi. Same lang. So, ito kasi, yan, ito yung mismong screen ng, ano natin, ng mobile phone. So, sa inyo niyan, magiging ganito din yung, ano ninyo, yung screen ninyo. Okay? So, meron po mga question?
Okay, so sobrang dali lang, no, mag-set up ng chatbot using phone, di ba? Pag sa laptop naman, ang gagamitin mo, mas madali yon, syempre. Yan. So, ano pa ba? So, yun guys, pag kunyaring may time kayo, maganda din na mapanood nyo yung mga tutorial na nilagay namin dito sa loob ng Messenger bot. So, right now, meron tayong iba-ibang mga tutorial na. Ayan. So, ito yung tutorial. Pag clinic natin yung, ito yung pinaka-screen mo, yung sa dashboard. Yan. So, sa upper left side ng screen, may makikita ka na tatlong guhit. Yan, yung parang burger. So, kiklik mo lang yan, and then makikita mo yung mga settings. Yan. So, meron tayong dashboard, import account, video tutorials. Yan. So, kiklik mo lang to. Ayan. So, meron na tayong mga nailagay dito na mga tutorials. Yan. And, oh, okay, so ang next is yung sa Messenger bot natin. Ayan. So, kung gagawa tayo ng carousel sa product, gagawa tayo ng save template or save product carousel, dito lang din natin siya makikita. Masi-set up. Ayan. Okay, so nandito lahat ng setup natin sa Messenger bot. Kailangan bang i-download? Actually, hindi natin siya kailangan i-download. Pupunta lang tayo sa mismong website ni Messenger bot. So, saan yun? Saan yun? So, dun sa Google mo, yan. So, mag-open ka lang ng tab and then type mo lang dyan messengerbot.club. Yan. So, enter. Kung wala ka pang account, yan. So, ganito yung makikita mo. Kung wala ka pang account, ang gagawin mo lang is click mo yung login. Then, may option ka na, i-log out muna natin to ha. Yan. So, may option ka na mag-login with Facebook. So, masisave na agad nun yung details mo. Okay? So, every time na magla-login ka din nun, yan. So, login with Facebook ka lang. Kung first time, kung wala ka pang nakaset up na account kay Messenger bot. Pero kung meron na, yan, mag-error yan, pero maano mo naman, mapapasok mo naman yung mismong account mo. I mean, yung mismong Messenger bot account mo. Yan, so kagaya yan. Yan, so i-continue ko lang siya. Then, sasabihin niya na, ayan. Okay. So, ganun lang siya kadali na i-set up. Okay, so meron ba itong bayad or free? Actually, ito yung good news. Pwede kayong mag-create ng account nyo kay Messenger bot ng free lang. Okay, so meron tong free version na nandito lahat ng, makikita nyo lahat ng mga features. Magagamit mo lahat ng features. Ano lang ano pa yung magiging advantage? So pag ginamit mo to, free lang din yung, walang limit pagdating sa subscribers. Then, walang limit kung gaano karaming page ang gusto mong i-connect dito. Okay? Wala siyang limit sa subscribers, wala siyang limit sa dami ng page. Ang limit niya lang is yung number of store na pwede mong i-activate. Okay? So, kunyari meron kang nilagay ditong page, 10, isa lang po ang magagawa nating e-commerce store. Yan. Sa free version. Tapos, yung ibang auto-reply natin, dun lang tayo magkakaroon ng limit. Sa free version. So, pag nag-create ka ng account, dito, free lang, i-connect mo yung mga pages mo, gawa ka ng e-commerce store, yan, free lang lahat yon. Tapos, mag-ads ka, dadami subscriber mo, wala siyang
magiging limit sa subscribers. Kumbaga kahit na umabot ka ng 10,000, 100,000 subscriber, wala kang magiging limit. Okay? Sa features lang tayo magkakaroon ng limit. So, medyo mas madami lang siya ng auto-comment, auto-reply compared naman kay ManyChat. Okay? So, ang isa pang advantage naman dito over other chatbot, ay meron ka ng e-commerce store sa mismong chatbot, okay? So hindi ka nagagamit ng Shopify, hindi ka nagagamit ng Lazada or ng ibang mga e-commerce platform. And yung mismong e-commerce store mo, kung nag-FB ads ka, meron din siyang tinatawag yung hinahanap ng iba na Facebook Pixel. Okay, so sa ibang video natin, ituturo ko yung pag-connect ng Messenger bot and yung gagawin mong Facebook ads. Okay? Sa Facebook ads kasi, mas maganda na ang gamitin natin is laptop. Okay, so anong product po ba yung ilalagay nyo sa inyong e-commerce store? So depende kasi yan kung yung product ng Salvay World ang mas maganda, Salvay World product, kunwari Salvay Barley, so i-upload mo dito. Tapos, every time na nagkakaroon ka ng sale, ang gagawin mo lang, i-encode mo dun sa Salvayo account mo, Salvay World account mo. Diba? So parang si Messenger bot, ginamit mo siya as marketing tools para makapag-benta, ma-automate mo yung pagbebenta mo using your page. Kumbaga, pag ginamit mo kasi, pag nag-ads ka kasi ng Salvayo Barley, maganda meron kang real-time na sumasagot sa page mo. Kasi yung mga customer, pag delay ka sumagot, late ka nag-reply, minsan nawawala na yung interest nila sa gusto nilang bilhin. Tama? Okay, so gusto ko sanang i-check yung account mo na yan. So, mas maganda i-PM mo ako, Erwin Arroyo. So, para makita ko yung kung saan yung mismong error niya. No? Kasi meron na akong isang ganyan na na-resolve naman namin. So, tinignan ko lang yung niya, yung setup dun sa mismong page niya. Pero na-resolve naman. Okay, so sa mga mag-a-ads na gusto nyong, siyempre mag-Facebook ads kayo, gusto nyong malaman kung paano natin i-connect yung Facebook ads mo, yung kumbaga yung sinetup mong ads papunta kay Messenger bot, di ba? Sa next video natin, papakita ko sa inyo kung paano yon. Sa next slide natin, no? Yan. Pero kasing gagamitin natin doon, dapat desktop or laptop. Kasi, syempre gagamitin natin is yung business manager ng Facebook. Okay, so, oops, yan. So, any questions? Reaction? Yan. So, bakit ko nga ba tinuturo itong Messenger bot, no? Bakit turo ako ng turo kung paano ba i-set up to? Actually, nire-ready ko na kayo kasi sa ilalabas natin na Ecomwise and dun sa Swap, ang gagamitin nating marketing tools is kaparehas nito. Okay, so at least pag lumabas yung Ecomwise natin na more on e-commerce selling siya, so may idea na kayo kung paano siya i-automate and alam niyo nung gamitin yung marketing tools natin, 'di ba? Yan, so parang hinahanda ko na kayo dun sa mga ilalabas natin na na program. Okay, so paano pag may nag-order? Paano ipapasok sa Survey World? Okay, so ito pala siya. So pupunta tayo doon sa e-commerce. Yan. So, click natin yung e-commerce. Then, doon sa may action button. Okay, so ito yung action button. So, kiklik mo lang to. Then, makikita mo dyan yung orders. So, dito, papasok yung orders.
Yan. So, pag clinic mo to, yan, dito mo siya makikita. Okay? Dito mo makikita yung mismong ano mo, mga orders. So, let's try na. So, okay, yan. So, yan. So, isa-try natin, no, na mag-comment and then titignan natin kung ano yung mangyayari dun sa natin, sa page natin. Yan. So, tignan natin kung paano to mag-work. Okay, so test lang natin yung yan. So, wait lang test natin yung messenger. Okay, i-test natin yung uplink. Yan. So let's say for example, ako yung customer and then nag-visit ako sa page and then syempre click ko yung message, no, yung get started. Okay, so ulit. So let's try Bayo Barley, this one. Yan. So yung keyword natin kanina, no, may nilagay tayong how much, HM. Yan. So for example, ako yung customer, then enter. Ayun pala. So ito yung ginawa nating setup kanina. Right? Then ito naman yung ginawa nating persistent menu. So pag clinic natin to, ito din siya. So how to take. So ito. So mag-question is paano lilitaw yung product natin, no? Paano natin siya papupuntahin dun sa product natin. So ang gagawin natin is babalik tayo dun sa ating messenger bot para matry natin. Okay, so balik tayo doon. Then, balik tayo kay e-commerce. So, wala kasi tayong nakalagay na products. Wait, paano ba? So, mag-set up tayo ng product. Ayan, so, e-commerce. Then, maggawa tayo ng, sorry. Okay, so, click natin yung action and add products tayo, no? Click product and then add. So, wala akong nakasave na photo dito. So, wala tayong ilalagay na photo na lang. So, gagawin na lang natin siyang, kunyari ito lang, sa Bayo Barley. Ayan. So, price niya, 1,200, 1,200, and then, pwede tayong maglagay ng description, for example, sa Bayo Barley. $1,270 capsule. So, sample lang natin to para makita natin yung ordering process. And so, yan. So, mayroon kang picture, i-click mo lang to. Yan. Tapos, i-off natin. Then, yung stocks. Dito sa stocks kasi, pwede naman na hindi tayo maglagay ng mismong quantity. Basta wag lang natin i-yes yung prevent purchase if out of stock. Okay? So, kung gusto mong i-manage naman yung stock mo, pwede ka maglagay rito ng quantity. Let's say 100. Tapos, i-on mo yung yes dito sa prevent purchase. Ibig sabihin, pag nag-zero na to, hindi na ito visible tsaka di na to ma-order ng customer. Okay? So, kahit zero lang to, yan, lalo na kung nagda-dropshipping tayo dahil hindi naman natin hawak yung stock, so i-zero na lang natin and then save natin. So, meron na tayong Salbayo Barley Grass na product. So,
Ang gagawin natin, palilitawin natin to doon sa customer side. So, ang pinakamabilis na gagawin natin, pinakamadali, is yung pupunta ka sa Messenger Bot tab. Ito, Messenger Bot. Then, kiklik mo yung product carousel. So, pag click mo yung product carousel, ito yung lilitaw. So, palitan natin ng yan. So, ito yung product natin. Lilitaw lahat dito ng products. So, pipili ka lang. Pag product carousel, maximum ng 10 products yung pwede mong ipalitawin dun sa mismong messenger. Okay? So, i-yes mo lang yan. And, i-click mo yung option. Option siya kasi kung gusto mo siyang gawing template or gusto mo siyang gawing product reply. Okay? So, pwede natin siyang gawing product reply. And then, save mo lang kung saan mo siya, saang page. And so dahil Salveo ito, dito natin siya ilalagay. So let's say ito yung Salveo capsule natin. And so ang gagawin natin is save natin siya ng product carousel. Ibig sabihin, lalagyan natin siya ng keyword. Okay? So Salveo, kunyari, capsule. And tapos, ang keyword natin, kunyari, yung how much. So, pag merong nag-comment dito ng how much, and at saka ng HM, and so i-reply niya itong product na ito. So, create natin. Yan. So, kanina may ginawa tayong keyword na how much. So, para hindi na lang malito yung system kung anong i-reply niya, mas maganda kasi na hindi natin nauulit yung keyword. Yan, kagaya nito, dalawa na yung how much natin, tapos magkaiba yung reply. Yan. So, tanggalin na lang natin yung isang keyword na ginawa natin, yung isang how much kanina. So, idadrag mo lang yan, sa swipe mo lang, sa screen mo, and then, click mo tong action, itong parang maleta dito, then nandun yung delete. Yan, so i-delete natin yan, para hindi lang magkaroon ng conflict dun sa, ano mo. So, yan, so, test natin, no, para makita natin yung product, tsaka paano ba mag-shop yung customer. So, tayo dito sa messenger, then, let's see, dito how much. Yan, so wala akong photo na nailagay, pero ganito siya lilitaw. So nandito yung photo, yung price ng item, and then yung title yung pinaka-product name. Then kung gusto ko tong orderin, yan, so naka-mobile tayo ngayon, so i-click ko lang yung order now. No, anyway, ito pwede mo rin i-edit to, gusto mo lagyan ng additional button or additional reply, no? Pwede siyang dagdagan. So ito yung lilitaw, then click ko lang add to cart. Okay, so nandito na siya. Then click natin yung cart. Yan. So kung wala ka pang naka-setup na address, i-click mo lang to, and then ito na yung address. So syempre lalagyan mo lang street. Okay, so yung state, ito yung province. So don't worry guys, papapalitan ko ng province yan para sakto sa ano natin. Mas alam natin yung province kaysa sa state yan. So 0917. Yan. So tapos pag sinave ko to, automatic na yan na nakasave na doon. So yung customer nyo, every time na bibili sila dyan sa shop, hindi na sila maglalagay ng address ulit kasi nakasave na yon, nandito na siya. Okay, then, so wala akong nilagay na delivery charge dito, so ibig sabihin zero siya, nandito siya nun. Then pag place ko to, pipiliin ko yung MOP, cash on delivery, ito na yung lilitaw. Yan, so, yan. So meron na tayong order. Okay, so pag close ko to, makikita niyo ni customer dito yung kanyang order confirmation summary. And okay, so ito yung sa view ng sa page mo, makikita mo din to. Si customer, makikita niya rin to. Okay, so tignan naman natin kung ano ang magiging view niya kay mismong admin na account. For example, sa ano mo, sa Messenger bot login mo.
Ayan, so, okay, so meron tayong order. Pag na-refresh natin to, ayan, so balik tayo sa e-commerce, ganito yung makikita mo. Okay, you have one order, one checkout. Tapos nakalitaw dito kung sino. Yan. So ito yung test account na ginamit ko. Yan. So makikita mo lahat ng cart activities dito. Ultimo yung mga nag-add to cart pa lang pero hindi pa nag-checkout, makikita mo rin dito. Okay, so i-display na din yung top products na nabibenta. And kagandahan dito yung customer actually pwede niya i-rate mismo yung product. Kumbaga pwede siya mag-iwan ng ratings, ng recommendation, ganun. So kung admin ka, paano mo, ang question is paano mo ililipat ito i-encode dito kay Salvay World. So kung naka-receive ka ng order, i-click mo lang yung action, tapos orders. Yan. So kung gusto mong, ang gagawin mo na lang nun is, ito yung order. Yan. So pag ginawa natin, pag sinwipe natin yan, yan. So nakalagay dyan pending and yan. So meron siyang transaction ID. Ayan. So, ibig sabihin, ito, ano na to, ordered na, successful checkout na to. Pwede mo na itong i-process, pwede mo na itong ilagay sa yung Salvay World account. So, paano mo makikita yung details? So, makikita mo yung invoice, yan. Siyempre, kailangan mo yung address, no? Tsaka yung info ni customer. So, click mo lang yung invoice and then magpa-pop up yung kanyang details. Ayan. So, ito yung details mo as seller and ito yung details ng customer mo. So, ayan siya. Ito yung address. And yung status niya, pending. So, pag pending na ganyan, pwede mo siyang palitan ng status. Okay. So, i-close muna natin to. Ibalik natin kay ayan. So, balik natin kay admin. Ayan. So, dito, i-change ko yung status niya, gagawin ko siyang approve. Okay, so pag nakuha mo na yung details, pasok mo na yun sa Salvay World account mo para ma-process na din ng sa logistics natin. So dito na lang, papalitan mo na lang yung status niya. Ayan. So ganun lang. So ayan, so na-update ako as customer na na-change yung status ng order ko. Then may ikaw na admin na merong messenger bot, makikita mo din na successful yung ginawang notification sa akin. So pag clinic ko to, ayan siya. Ayan, approve. Okay? Ayun. So ayan. So nakasunod po. Ayan. So ganyan mo siya, ganyan makikita yung pag-change ng status din and pag-i-encode mo sa ano. Siyempre, ang gagawin natin is manual encoding to dun. Manual encoding yung pag-i-encode mo dun sa Salvay World account mo. Yan. So, ngayon naman, si customer, gusto niya mag-leave ng ratings. Actually, ganito lang yung gagawin doon. So, kung customer ako, i-click ko lang yung my orders, tapos makikita ko na yung status. Yan. So, sigurado malit yan sa inyo, sa screen nyo. No? So, i-click ko lang to. Tapos, ayan yung order ko. So, lahat ng status nandyan. And approve na siya. Pag pumunta ako dun sa mismong item, pwede akong mag-leave ng ayan, pwede akong maglagay ng ratings. So, imagine kung lahat maglalagay ng ratings, no? Ayan, so, super effective. Ayan. So, i-rate ko siya. So, ganda nito. Ayan. Ano, so, sa rating, sa pagre-review, ang kagandahan dito, yung mga naka-order lang ang pwedeng maglagay ng review.
So yung mga hindi pa naka-order, hindi yan sila makakapaglagay. Kumbaga, hindi fake yung ano dito, yung pagre-ratings. Kasi dapat may order. Okay, so pag sinubmit ko, ayan. Diyan na yan. So magkakaroon yan ng ratings yung ating, ayun o, may ratings na siya o. Ayun o. Yun. Okay, so question, comments, reaction. Yan. So, pasensya na dun sa ibang mga ano, maliit talaga yung ano natin, screen kasi naka-mobile. Mobile phone din yung gamit ko ngayon. Yan. So, ang question is, yung order ng customer, paano ko ipapasok sa Salveo World para mapunta sa kanya? Okay, so ang gagawin mo lang is magla-login ka sa Salveo World account mo, tapos ilalagay mo yung details doon, and i-check out mo lang siya doon. Okay. And i-change mo na lang ang status dito. Actually, ito hindi naman to, pwede mo siyang i-change ang status para at least ma-notify si customer. Keyword blocking. What do you mean blocking? Kumbaga, meron kang keyword na pag nilagay yon, mabablock yung mismong comment niya, ganun ba? Tama ba? Ganun ba yung pagkakaintindi? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Kumbaga, gusto mong i-hide siguro yung um, comment or yung tama ba? Sa post mo ba? Okay, so pasensya na po dun sa ano sa video sa ano natin dito sa live natin kasi naka-mobile kasi tayo. Yun yung gamit nating ano ngayon, tutorial, no? So para makita ng mga mobile user na pwede naman pala siyang gamitin gamit yung mobile. Anyway, pag ginamit mo na to sa mobile, iba na yung ano mo nun. Iba na yung magiging screen mo nun. I mean, mas malaki na yung magiging screen mo. Kasi right now, naka screen share lang yung mobile phone natin. Actually, itong size ng phone na to na nakikita nyo, yan na mismo yung sa screen ng mobile natin. So, lilit talaga yan pagdating dito sa ano natin sa presentation natin. I mean dito sa StreamYards, no? Lilit na talaga siya kasi mobile lang gamit natin. Pero at least meron kang medyo maaninag mo yung ang tawag dito. I mean at least nakita nyo na pwede siyang gamitin gamit ang mobile, di ba? Okay, so yung pagbablock naman ng keyword, I mean ganito siya. So, pupunta tayo dun sa comment automation. Yan. So, dito sa automation campaign. And, pili tayong page. Then, click natin yung, so, pipili tayo ng lalagyan natin ng setup. So, kunyari, setup natin to. Then, makikita mo dun sa baba, ayan. So, meron nakalagay dito, what do you want about offensive comments? So, pwede nating i-hide, pwede din nating i-delete actually. So, kung merong, kunyari, sabi niya, fake. Yan. Pag kinoment yan ng customer, automatic ma-hide yon yung comment na yon. And, pwede din nating i-delete. Yan. Automatic delete yon doon sa post mo. Tapos, pwede din natin siyang sendan ng separate na message. Okay, so maglalagay ka lang dito ng message noon. Magsasave ka lang ng template. Okay, so paano mag-set ng shipping fee? So pupunta lang tayo doon sa, babalikan natin yung, balik tayo doon sa e-commerce. Yan, so e-commerce, and then, yan, e-commerce. And i-click lang natin yung action button dito. So pipili ka lang dito.
Pag-click mo ng action button, makikita mo siya dun sa checkout settings. Okay, so nasa pinakababa yung shipping natin, settings. So ito siya, tax and delivery charge. So delivery charge, pag naglagay ka dito ng 120, so lilitaw dun sa checkout 120 yung shipping. Kung gusto mo namang free shipping, lagay mo lang 0. Okay? So ulitin ko, yung messenger bot natin, hindi ito connected direct kay Survey World. Okay? Kasi ibang system ito. Hindi talaga siya connected. Kumbaga ito, yung messenger bot kasi marketing tool siya na meron siyang SMS, meron siyang email, and meron siyang chatbot. Okay? So marketing tools talaga siya na separate siya kay Survey World. Yan. So kaya manual mo siyang i-encode talaga kay Surveyo World mo. Kay Surveyo, Surveyo account mo. Okay? Kumbaga ito, ang pinaka-gamit talaga nito is pag kunyari nag-ads ka, and using your FB page para mapag-ads, para dun sa mga nagko-comment, nag-i-inquire sa inbox mo, yan, ma-automate mo yung yung pagbebenta mo, ba? Kumbaga, kung may nag-comment na 100 sabay-sabay, masasagot agad 'yun ng chatbot mo. Kung may nag-PM sa'yo ng sabay-sabay, 100 na customer nagsabay-sabay nag-PM, masasagot agad 'yun real time ng chatbot mo, 'di ba? Hindi mo na iisa-isahin. And dahil meron ka ng e-commerce store dito, pwede mo na sila agad offeran ng product at makapag-order na din sila, makapag-shop na din sila dun sa mismong messenger. So, bali dito po ba, coach, wala or safe na automatic block kay FB? Ano pong, di ko masyadong mag-gets kung alin yung sa automatic na block kay FB. Yung mismong page or yung mismong nag-comment ng offensive keyword. Kung ang ibig mong sabihin Mary Cortez Tong, kung ang ibig mong sabihin is yung pag may doon sa page mo, pag may nag-comment ng offensive comment, tapos may keyword kang naka-set up na gano'n, automatic ba siya na ma-hide, madi-delete kay Facebook? If gano'n, kung gano'n yung pagkakaintindi ko, ang sagot is yes. Basta meron kang sinet up na ganong keyword. And gusto mo siyang sendan ng reply, masisendan din siya ng reply. Yun. And yung video natin, don't worry, hindi siya madidelete sa ating Surveyor Online Hub. So, nandyan lang siya. So, lahat ng mga videos natin dyan, nandyan lang. Pwede niyong panoorin, pwede niyong balikan. Yan. And mismong sa Messenger bot, meron tayong ilalagay na idadagdag na mga tutorials. Okay, so ganito yung mismong tutorials natin. Yan. For example, ito. So, magpa-play tayo. So, pag play mo to, yan. So, sa screen ng iba, maliit siya, no? Ganyan siya. Pero, oh, yan. So, pag sa yan, pag sa mismong mobile mo na, pwede mo nang i-flip yan. Tsaka pwede mong i-portrait, pwede mong i-landscape. Yan. Para ma-view mo ng mas maganda yung tutorial. Pwede din natin tong i-open via YouTube, app mo. Yes, save po natin yung video na to. Yung tutorial natin. So, any more question, reaction? Okay, so
Kung wala na kayong tanong, wala na rin po akong masasagot. Yan. So, next nating tutorial. So, ang gagamitin na natin doon is desktop or laptop. So, may question. Dagdag ko lang po, sa block na kasi ako sa Facebook dahil 24 hours policy. Okay, so 24 hours policy. So yung 24 hours policy kasi pag nag-follow up ka, dapat within 23 hours or 24 hours, ang isi-send mo is non-promotional. Okay? So actually meron din dito niyan. Okay, buti na lang po natanong nyo. Thank you at nakalimutan ko itong i-discuss, no? So, pwede tayong mag-set up ng 23 hours, no, na promotional. So, hindi tayo mabablock kung within 23 hours, sisendan natin ng follow-up or ng promotion yung mismong customer. So, saan ba natin makikita yon? Pag click mo yung itong menu, yan, so sa baba, makikita mo broadcasting. Yan. So, pwede mong i-broadcast, pwede ka mag-send ng broadcast na promotional doon sa mga subscribers mo or sa mga customers mo na hindi pa lumilipas yung 24 hours. Okay, so dito yan, sa campaign broadcast. So magki-create ka lang ng campaign and yan, so select mo lang yung page. Tapos maglalagay ka lang ng promo or non-promo na broadcast type. So importante kasi ito dahil dito ka mabablock ng FB. Yes, oo. Pag mali yung pag mali yung ginawa mong setup dito, ibablock agad to ni Messenger bot para hindi na ma-block yung page mo. Yan. So 24 hours. Ang kagandahan dito, ito yung use ng label and yung ibang mga setup yan. Yung paglalagay mo ng label kanina, so dito mo magagamit yon. Then, dito, makikita mo na agad kung ilan yung target na subscriber mo or yung ilan yung ma-reach na. Yan. So, nakalagay na dito agad. Kung meron kang 1,000 this day, so pwede mong sendan lahat yon. Yan. Yan yung broadcasting. Yan. Okay, so, ingat lang dun sa tagging, no? Kasi, dyan yung naka-block talaga kay FB. Pero yun nga, meron din naman si Messenger bot na makapag-send ka ng after ng within 23 hours or 24 hours. Yan. So 24 hours setup niya. Tapos meron pa tayong isang setup bukod dun sa broadcast. Pwede rin tayong gumawa ng follow-up system. Ang gagawin lang natin dito sa Messenger bot, pupunta ka kay settings. Then sa pinakababa for example, ito yung page. Then sa baba, may makikita kang sequence. No? Pag free yung account mo, magagamit mo din to pero limited lang. Hindi siya malapit na malobat. Okay. So bilisan na natin to bago malobat. So mag-set up ka lang ng sequence messaging. So ito, masi-set up mo rin to ng 23 hours. Yan. So maggagawa ka lang ng default. Yung pinaka-first na sequence mo dapat default siya. Ito yung type niya. Tapos yan. So mag-a-add ka lang ng time mo. So ito 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 3 hours. Tapos magdadagdag ka lang hanggang 23 hours yan. So para makapagdagdag ka ng auto-reply mo dito, i-click mo lang yung add button. Ito yung plus. Okay, so para hindi ka naaalis sa screen na to. Pag click mo to, yan. So nandito yung nandito yung title, then yung content. Yan, yan. So i-close natin. So, yan. So, yung ibang question is, fix po ba yung shipping fee na ilalagay dyan? Di po ba depende sa location ng customer?
fix lang po siya pag naglagay tayo ng shipping fee doon sa setup. Fix na yun. So kahit nasan si customer, yun na yung magiging shipping fee niya. Yan. So kung meron ka nang nakasave, pwede mo din i-click ito. Yan. So pipili ka lang. Ito yung mga nakasave natin kanina. Yan. Then isi-save mo lang, i-create mo lang yung campaign. So lahat ng mga nag-message sa'yo, masisendan ng auto follow-up system natin. So naka-set up dito, ito yung 30 minutes. So pag after 30 minutes, masisend sa kanya to. Okay? Yun. So ganun yung pinaka-follow-up system niya. Yan. So ayun, na-discuss na natin yung sa follow-up and yung sa broadcasting. So kung meron ka namang kung meron kang ginagamit na chatbot ngayon tapos lumipat ka rito sa Messenger bot, kung may mga subscriber ka na galing doon kunyari sa ManyChat, gusto mong isama dito, pwede mo siya actually i-sync lahat ng subscriber doon sa page mo. Magiging matagal lang siya, depende doon sa kung gaano kadami. Yan. So for example, ito, yan. So ang gagawin ko is isi-sync ko lang. Ito, yan, scan. Oh. Malobat na yung phone. Yan. So 1%. Yan. So scan. Then all subscribers start. Yan. So mag-i-scan lang yan. I-migrate niya yung lahat ng subscriber dun sa dating setup mo ng bot papunta dito sa bago mong chatbot. Yun na, namatay na. Ayun. Okay, so ayun guys, nalobat na yung phone natin. Naka-charge naman, pero yun nga, nalobat na. Hindi na siya makakonect. Okay, so sa lahat po na may question, no? So, pwede naman natin siyang masagot. Yan. So, kung wala na kayong question, wala na rin akong isasagot sa inyo. Okay, so I hope may natutunan ngayon sa pag-setup natin ng using mobile. Yan, ayaw niya na mag-connect. Yan, dahil nalobat na. Yan. So yung video na to, yung live na to, hindi naman to madi-delete sa ating page, sa ating group. So kung gusto nyong balikan, pwede nyo pa rin balik-balikan. Okay? Yan. So wala na po bang question? So kay App Erwin, pwede mo akong i-PM para tignan ko yung mismong page, ay mismong account mo. Yan. So titignan natin yung setup doon. Okay? Yan. So antayin ko yung PM mo. Anong balang mag-ayos dyan. Okay, so wala na pong question. So again, maraming salamat sa time ninyo sa pag-attend ng ng live tutorial natin. So this week marami din tayo naka-line up ng mga webinar, so stay tuned. And next week naman magtuturo tayo ng Facebook ads naman tayo. And ang gagamitin natin is yung magla-laptop na tayo kasi Facebook ads. Tapos i-connect natin siya. Guys, i-connect natin siya sa Messenger chatbot natin. Okay? So, maraming salamat and good night.